Ayan mga kalakwachero, tapos ko nang ikabit yung ating pinakang tawag dito, yung pinakang labasan pa rin po ng tubig natin dito, papunta dito sa kabilang pond. Yan. So doon naman, ayan, pinakpano namin yung isa na yon habang gumagana yung malaki. Nung unang repair natin, itong dalawa na to, ang repair. So hindi na po namin isinama itong isa sa unang repair namin kasi nga wala pa ring budget para sa water system. Yan, update ulit tayo sa ating crayfish mga kalakwatsero. Ngayon, isa sa ayos namin yung tawag dito, yung aming water system dito kasi medyo ano na talaga sila, yung magagamit na natin yung tatlong pond na meron tayo rito. Kasi yung mga krillings, malalaki na. Yung unang napagpag, mga almost 2 inches na siya. So, kailangan na namin ilipat dito sa malaki na to. At ngayon, habang inaayos nga namin, ililipat namin ang laman nito kasi nga yung aming watering system, yung drainage system namin talagang hindi ito naisaayos noon pa. So ngayon, gagawin ulit namin ay i-repair ulit namin yung drainage system dito. Itong isa na to, sasaayos na para isang beses na lang. And then nakita ko rin kasi na kailangan talagang i-repair yung ating pan dito ay nagkaroon ng biak. Yan, tsaka dito. So, kaya pala itong pond na to, dati hindi ito nagbabawas ang tubig. Pero nang ngayon, napansin ko itong huli, medyo nagbabawas, nakita ko to. Kaya i-waterproofing na rin natin yan. Ngayon, habang nililipat namin itong update tayo, habang nililipat namin yung mga may itlog na, ay meron ulit kaming nakita na isa na pinagpag. Ito naman yon. Napagpag na siya, maliit, napakaliit lang po niya, mga 3 inches lang. So, ayun, may mga siguro mga 50 rin. Abot ba ng 50? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 lang. Hindi pa umabot ng 50 peraso. Meron siyang 38 piraso doon sa napakaliit, 3 inches na breeder natin. So at least, meron siyang 38 plus. Bali, pangatlo no? Pang-apat na no? Oh, bali, 4 na breeders na ang ating ano. Meron dito malaki. Ay, napagpag yan. Nagsariling pagpag. Habang mga kalakwatero, hindi na iwasan na talagang may naiiwan dito sa pond nila. Palagay ko yan yung sa pangalawang Nilagay ba yan pa doon sa kabila? Hindi, dito. Naiwanan dito yan. Di ba, naalala mo di ba mayroong yung may mga nalaglag na itlog noon? Ay, nga, baka napisa ko sa yun. Oh, napisa sigurong kusa kasi may nakita kami mga kalakwatero yan, isang malaki. Ganyan kalalaki yung yung pangalawang inahin na napagpag, ganyan kalalaki. Nasa 1 inch na rin siya. Sa ngayon, meron kaming rito, may nailipat na kami na 4 na may itlog. 4 na may itlog. Oh. Nakatago lang siya dyan. So, may posibilidad pala mga kalakwatsero, pag may naiwan ng itlog, at hindi nakain ng mga isda, may posibilidad na mapisa pa rin siya. Kasi ito yung isa sa mga nilagay ko rito, itong kahoy na to dito sa loob. Nung binaba ko rito, yun, siguro nagtago, gumapang siya. No, nung nailagay dito, buti na lang napansin agad. Tingnan ito. Ilan na? 4? 4 na yung ating may itlog. Malaki yan eh. Yan yung pangalawang malaki.
Yan yung isang, bali dalawang malaki ang ano eh. Ang may itlog, ay may... Yun mga kalakwatsero, meron ditong nalaglag na. No, may naiwan na po dito sa ano, sa pond. Yan oh, hulihin natin yung naiwan dito sa pond. Buti na lang ay ano na sila, kitang-kita na sila. Yung pong napagpag ngayon na breeder. Ayan. So magaling na umakyat sa pader. Huli. Yun. Baka meron pa yan. Ayan mga kalakwatsero, tapos ko nang ikabit yung ating pinakang tawag dito, yung pinakang labasan pa rin po ng tubig natin dito papunta dito sa kabilang pond. Yan. So doon naman, ayan, pinakpan na namin yung isa na yon habang gumagana yung malaki. Nung unang repair natin, itong dalawa na to ang repair. So hindi na po namin isinama itong isa sa unang repair namin kasi nga wala pa ring budget para sa water system. So ito na yung water system namin, kasabay na rin yan. Ayan. Okay na rin yan, may apat na ano. Ito naman yung isa. Yan, ito yung isa na pandugtong natin dito. Okay, so ang ginawa ko rito ulit, binutas-butasan ko lang para ang tubig magtagusan, no, lagusan ang tubig. Ang pump ilalagay namin dito sa gitna. Yan, depende po kung gusto nyo gayahin yung setup na ito, pero kung meron kayong sariling diskarte ng setup, di yun po yung ipagpatuloy nyo, basta isipin nyo lang, halimbawa iisa yung inyong pump, no, na makukuha ang lahat. Ibig sabihin masusuplayan niya ang lahat. Okay, so kaya ang ginawa namin, nagtipid, isang pump lang para sa tatlong pond. Okay, labas nga tayo. Yan, na waterproof ko na yung leak dito sa flooring. At saka yung biak doon, na waterproof na rin po. Saka dito sa side na to, yeah, may biak pa nga pala rito. I-repair na rin nga natin to para kahit papaano ay matapalan, no, ng waterproofing. Yan. Yan. Ang gamit naming waterproofing ay Super Turocell. Yan. Yan yung sa pagre-repair. Itong kabila naman, ang laki na kasi ng biak eh, oh. Ayan, kahit pa paano ay masingitan, no? Yan. Dito sa pader, ang pagwa-waterproof naman, no, meron namang instruction po 'yan sa ano sa katawan ng ano natin, bibilhin mo na waterproofing. So, isang layer, patutuyuin lang muna natin ng konti. Okay? Kasi meron naman na yan eh, yung leak na lang ang ano dapat unang ano nito, unang apply. Sabihin yung original apply niya mula sa simento, mga 2 oras yata, 1 oras. Kailangan mo siya patuyuin saka applyan ulit. So sa flooring ito sa flooring patutuyuin ko talaga to kasi baka mabakbak lang kapag tsaka dito pag nilagyan ulit natin. Ayan, balik tayo rito sa setup natin. Ito yung tatlong pond. Okay, una, andyan na yung dito sa kulungan, meron pang kulungan sa loob. Kasi na-minimize na po namin yung na-minimize po namin yung area. Ayan, ito yung mga natin, ito yung may mga itlog, nandito pa rin po siya. Para po isang isang water supply lang, no? Ito yung ating pump para doon sa mga hindi nakapanood ng una kong video. Yan, ito yung aming pump. So, yun yung filtration naman namin. Isang filtration lang din ang pinagdadaanan. Ayan na yung ating bagong. Yan na po yung bagong water system natin. Tuloy-tuloy na po yan. Ito yung maliit na pond. Okay, siyempre, yun yung tubo nating kinabit ngayon.
na magiging lagusan po ng tubig papunta rito. Ito naman yung isa. Yan. So, ang ginawa nga namin dyan, naglagay lang po ako ng coupling at saka clean out. Yeah, clean out lang po yan. At binutas-butasan ko yung clean out na yan para yung tubig dumaloy pa rin. Ang pump dito namin ilalagay sa gitna. Okay, para ang tubig dito sa kabila at saka ang tubig dito magmi-mix pa rin po siya pagbalik. Okay, kasi nahihigop ang tubig niyan pupunta rito. Ang tubig naman doon sa kabila na yon papunta dito. So, ibig sabihin, parang ito yung mixture room natin. Okay, kasi dito natin ilalagay yung pump. And then, babalik doon sa filter, isusupply niya ulit para sa tatlong pond natin. So, nakatipid po tayo ng pump. Ayan. Kung gusto niyo po ng ganitong setup, isang pump lang po, isang submersible pump lang. Pakita ko na rin sa inyo doon sa mga hindi nakapanood na gustong mag-set up ng pond para sa kanilang tawag dito, para sa inyong crayfish. Ayan yung specification po ng ating pump. Ayan.